Kapag ikaw ay isang talentadong tao, hindi mo kayang baguhin ang sistema dahil hindi ito para sa'yo. Ang dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov ay hayagang tumaliwas kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, tuluyang lumayo sa kanya, pumasok sa karerang politikal at nanawagan na magsagawa ng eleksyon ng walang anumang palusot. Ganito unti-unting nasisira ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala sa pagitan ng mamamayan at ng Estado. Si Mikhailo Fedorov ay naglabas ng agarang pahayag sa mga Ukrainian matapos ang isang buwan ng mga protesta at nanawagan ng agarang paglika ng mga mekanismo para sa pagsasagawa ng eleksyon sa gitna ng patuloy na labanan. Iginiit niya na ang mga demokratikong proseso ng Ukraine ay hindi dapat manatiling nasa ilalim ng impluwensya ng Kremlin o maantala ng walang katiyakan. At dagdag pa niya, bilang isang taong mula mismo sa loob ng sistema, alam niya ng mabuti ang tungkol sa korupsyon at kung bakit talaga ayaw ni Volodymyr Zelensky na ipaliwanag sa sambayan ng Ukrainian kung bakit niya tinanggal ang ministro ng depensa pati na rin ang buong gabinete ng mga ministro kahit pa may mga protesta na tumatagal na ng isang buwan. Kagiliw-giliw, ang mga istilong pananalita ni Fedorov ay labis na kahawig ng kampanyang talumpati mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong 2019. Pero hindi na rin nakakagulat dahil si Fedorov mismo ang responsabale sa media team ni Zelensky. At ang oras ng talumpati ni Fedorov ay hindi rin basta-basta pinili, hindi ito aksidente. Eksaktong gabi ng Agosto 18, na ginilabas ang talumpati ni Fedorov, bumalik mula sa bakasyon ang Verkhovna Rada at handa nang bumuto para sa bagong ministro ng depensa. Matagal na hindi binanggit ni Zelensky kung sino ang kanyang itatalaga bilang ministro ng depensa, pero nang opisyal nang isumite ni Zelensky sa parlamento ang kahilingan na italaga si Yevgeny Khmara bilang bagong ministro ng depensa, sa wakas ay naintindihan na ni Fedorov na wala na siyang lugar sa koponan ni Pangulong Zelensky kaya kailangan nang baguhin ang direksyon ng mga nasabing protesta. Sa mga protestang iyon, kung magiging objektibo tayo, matagal ding medyo naglaya si Fedorov at sinubukan pa ring panatilihin ang ugnayan sa koponan ni Pangulong Zelensky. Mula sa sandaling ito, malinaw na hindi na siya kabilang sa koponan, wala na siya sa grupo, at nagsisimula na siyang tuluyang baguhin ang politikal na kalagayan at ang politikal na pinagbabatayan ng mismong protesta, kaya sa tingin ko, ito pa lang ang simula at dahil dito kaya umatake si Fedorov. Tara, sa episode na ito talakayin natin ang pahayag ni Mikhail Fedorov at pag-usapan natin kung ano ang mga posibilidad ng mas malawak pang protesta at ang mga posibilidad ng mismong halalan. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't mag-subscribe tayo. Detalyado nating tatalakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber, kaya't magiging lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong mag-subscribe. Paalala rin, meron akong YouTube channel na nasa wikang Ukrainian, Alexi Pechi. Kung gusto ninyong manood ng ilang particular na balita sa wikang Ukrainian, mag-subscribe din kayo sa channel na yon. Ang link ng channel sa wikang Ukrainian ay nasa description ng video na ito. Paano dapat gumana ang isang bansa kung ang digmaan ay tumatagal ng maraming taon? Salamat. At ang susunod, kung ang digmaan ay tatagal pa ng 1, 2 o 3 taon, maaari bang magkaroon ng karapatan ang Rusya na magtakda kung kailan muling makakapili ng kanilang pamahalaan ang mga Ukrainian? Sigurado akong hindi. Kaya sinabi ng dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov na kailangan ng bansa na bumuo ng mga legal at seguridad na protokol para maisagawa ang halalan kahit na nagpapatuloy pa ang digmaan. Sa kanyang pagharap sa taumbayan, matapos ang kanyang kamakailang pagbibitiw sa pwesto, nagbabala si Fedorov laban sa walang hanggang pagsuspinde ng mga demokratikong proseso habang tumatagal ang digmaan. Bukod pa rito, sinimula ni Fedorov na itulak ang pananaw ng demokrasya sa Ukraine ay nanghihina na. Inililipat ni Fedorov ang usapan mula sa pagtanggal ng isang ministro ng depensa patungo sa mas malawak na tanong kung paano pa magpapatuloy ang pagpapatakbo ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan kung magtatagal pa ng ilang taon ang digmaan. Ibig sabihin ba nito na wala pa ring eleksyon sa loob ng ilang taon o paano? At dito agad kong napansin na nakikita ko ang pagtatangka ni Mikhail Fedorov na tuluyang lumayo sa impluwensya ni Zelensky at ganap na ilagay ang sarili niya bilang oposisyon. Оппозицией к Владимиру Зеленскому. At baguhin na rin ang mismong retorika at tema ng protesta. Ibig sabihin, malinaw na ngayon na hindi na ibabalik ni Zelensky si Fedorov bilang ministro ng depensa. Ako nga pala, tungkol dito, matagal ko nang isinulat sa aking Telegram channel na Peche News. Matagal ko nang sinabi, tapos na, hindi na ibabalik si Fedorov.
Kaya at syempre, ang protesta ay hindi na dapat para kay Fedorov bilang ministro ng depensa, kundi halimbawa para sa panawagan na magdaos ng eleksyon. May panganib dito dahil nagsisimula ng maglaro si Fedorov sa ideya na ang protesta ay maaaring biglang magmukhang protesta laban kay Pangulong Zelensky. Sige, itutuloy ko at magbibigay ako ng CP mula kay Fedorov. Kailangan nating sagutin ang isang fundamental na tanong. Paano dapat gumana ang Estado kung tatagal ng mga taon ang digmaan? At ang susunod, kung tatagal pa ng 1, 2 o 3 taon ang digmaan, maaari bang aktual na makuha ng Russia ang karapatang mantakda? Kung kailan muling makakapili ng kanilang pamahalaan ang mga Ukrainyano, ako'y kumbinsido na hindi. Hindi maaaring maging bihag ng Russia ang demokrasya. Nakikipaglaban tayo mismo dahil gusto nating manatiling isang malayang bansang Europeo. Kaya kailangan nating makahanap ng legal, ligtas at realistiko na mekanismo na magpapahintulot sa Ukraine na maibalik ang ganap na demokratikong proseso kahit na sa panahon na matagal na digmaan. At pagkatapos, si Fedorov ay talagang inililipat ang naratibo sa direksyon na ang Russia sa pamamagitan ng kanilang digmaan ay sinusubukang ipakita na, ayon sa kanya, hindi gumagana ang modelo ng kalayaan ng Ukraine. Kaya naman binigang diin ni Fedorov na kailangang bumuo ang Kyiv ng isang legal, ligtas at realistiko na mekanismo na magpapahintulot sa mga mamamayan na bumoto kahit na may nagpapatuloy na labanan. Tinatanggihan niya ang palagay na ang mga aksyong militar ay ganap na nagbibigay katwiran sa lubos na pagtigil ng mga proseso ng eleksyon. Mahalagang banggitin dito na ang dating kalihim ng depensa na si Mikhail Fedorov ay umamin na mayroong malalaking hamon sa lohistika kabilang na ang pagbibigay ng karapatang bumoto para sa mga sundalong nasa lugar ng labanan, milyong mga refugee sa ibang bansa at mga naninirahan sa mga lugar na malapit sa frontline. Kasama na rito, huwag kalimutan na napakaraming taong napilit ang lumikas sa loob ng Ukraine at napakahirap tukuyin kung saan sila boboto. Gayunpaman, iginiit ni Fedorov na ang operasyonal na kahirapan ay hindi nangangahulugan ng imposibilidad. At dito muna tayo huminto at suriin natin ang mga pahayag na ito dahil maganda silang pakinggan. Malinaw na si Fedorov ay pumapanig sa mga nagsusulong ng eleksyon sa kahit anong sitwasyon. Pero himayin natin ang lahat ng mga argumento, ang mga kalamangan at kahinaan, pati na rin ang mga posibleng problema. Sang-ayon ako na kung talagang gugustuhin, pwede naman. Pasensya na sa salita, baguhin ang konstitusyon, palitan ng mga batas, maaring baliwalain pa nga ang seguridad at ituloy ang eleksyon. Sa kabilang banda, may mga totoong mekanismo kung paano maisasagawa ang mga eleksyong ito para maging demokratiko at legal ang mga ito. Pero mag-isip tayo ng malinaw, ilagay natin lahat sa ayos. Ipinagbabawal ng konstitusyon ng Ukraine ang pagwawakas sa mandato ng Verkhovna Rada sa panahon ng batas militar at pinapalawig ang kanilang termino hanggang sa mahalal ang bagong hanay. Ang batas ng Ukraine tungkol sa legal na rehimeng ng batas militar ay tahasang nagbabawal sa pagsasagawa ng halalang pampangulo, parlamentaryo at lokal na eleksyon. Kaya tayo ay nasa ganitong sitwasyong walang kalabasan. Dahil para baguhin ang konstitusyon upang maisagawa ang eleksyon at kasunod dito, buwagin ang kasulukuyang Verkhovna Rada, kailangan munang dumaan sa mahabang proseso sa loob ng parlamento. Ibig sabihin, 2 beses sa 2 sesyon dapat bumoto at kailangan ng absolutong mayorya, ibig sabihin 2/3 ng mga boto. Kaya, ito ay isang komplikadong proseso. Pero, ulitin ko, posible naman itong gawin. Pero may isa pang opsyon. Ito ay pansamantalang pagtanggal ng martial law para makapagsagawa ng eleksyon. Bagamat delikado ito dahil maaring magdulot ito at ito ang kinatatakutan ng mga nasa kapangyarihan ng malakihang pag-alis ng mga kalalakihan mula sa Ukraine. Kapag pansamantalang inalis ang martial law, kailangan ding alisin lahat ng mga limitasyon. Hindi lang basta tanggalin ang martial law para lang sa eleksyon, pero hindi ito ang pinakaimportante. Hindi talaga ito ang pinakaimportante. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga missile at drone ay ginagawang potensyal na target ang mga presinto ng botohan. Dagdag pa rito, mahigit 6 na milyong Ukrainians ang nasa ibang bansa o internally displaced. Wala ring sapat na infrastruktura ang mga diplomatikong tanggapan sa ibang bansa para mag-organisa ng botohan sa ganitong kalaking saklaw. Daang libong mga bayani nating sundalong Ukrainian ang nasa unahan ng labanan. Kailangan nating tiyakin na mabibigyan sila ng karapatang hindi lang basta bumoto, kundi pati na rin ang maghay ng kandidatura at mapanatili ang lihim ng pagboto sa mga trintsera ay technical na imposibleng gawin. Pero dito, napupunta na naman tayo sa isang sitwasyong walang kalutasan. Dahil ayon sa batas, hindi lang basta may karapatan ang bawat Ukrainian na pumili ng mga namumuno, kundi may karapatan din silang mahalal. At tingnan ninyo kung gaano ito kahirap. Lumalabas na nililimitahan natin ang mga karapatan ng ating mga sundalo.
Kasi halimbawa, may sundalo na gustong magsumite ng kanyang kandidatura bilang deputadong kinatawan o presidente. Pero dahil siya ay nasa hanay ng sandatahang lakas ng Ukraine, hindi niya ito magagawa. Kasi ayon sa batas natin, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay apolitikal. Hindi sila pwedeng makilahok sa larangan ng politika. Imposibleng mag-organisa ng botohan para sa mga mamamayang Ukrainian sa mga sinakop na teritoryo. At sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko, si Fedorov ay maaring magmungkahi sa atin, halimbawa, ang pagboto gamit ang aplikasyon na DIA. Sa ganung paraan, hindi na mahalaga kung nasaan at anong kalagayan ng tao. Ang mahalaga, may internet. Pero may mga seryosong panganib ng cyber attack, pandaraya at imposibleng mapatunayan kung ang pagboto ay voluntaryo at lihim. Hindi mo talaga ito mapapatunayan. O pwede ring gawin ang pagboto sa pamamagitan ng koreo gaya ng ginagawa sa Estados Unidos ng Amerika. Pero muli, dahil sa nasirang infrastruktura at paglipat-lipat ng mga tao, ang lohistika sa loob ng Ukraine ay hindi makakatiyak ng maayos na paghahatid ng mga balota. Pero alam mo, anong pinaka nakakabahala sa akin sa lahat ng ito? Hindi pa nga yung mga nabanggit natin. Hindi. Paalala lang, ang batas militar ay naglilimita sa kalayaan ng pagtitipon, mga rally at kalayaan sa pamamahayag. Kung walang ganap na pampulitikang kompetisyon, bukas na debat at mahalaga, pantay na akses sa media para sa lahat ng kandidato, hindi kikilalaning patas o lehitimo ang halalan. At gaya ng alam natin, sa ngayon sa Ukraine ay napakahirap tukuyin ng mga media na hindi sumusunod sa agenda ng tanggapan ng Pangulo. Ang tanggapan ng Pangulo mula pa noong simula ng digmaan ay napakagaling na namonopolyo ang mga pangunahing channel sa telebisyon ng bansa. Ang telemarathon ay ganap na kontrolado ni Zelensky at hindi mahalaga kung may magsabi na hindi naman siya sikat, wala namang nanonood sa kanya. Pinapanood ang telemarathon. At ang telemarathon na ito ay ganap na kontrolado ni Pangulong Zelensky. Mahirap para sa akin na may isip na papayagan ni Zelensky ang kanyang mga kalaban na makapasok sa espasyo ng impormasyon. Halimbawa si Fedorov. Si Zaluzny, hindi ko alam kung sino pa. Si Budanov din sabi nila na baka tumakbo. Hindi ko na nga binabanggit yung mga talagang oposisyon sa kanya. Yung mga yon, siguradong hindi papayagang makapasok sa media space. Kaya naman, walang motibasyon si Zelensky na buksan ng information space. Muli, sa panahon ng digmaan, napakahirap din gawin ito. At dito, kabaliktaran, maaari tayong mapunta sa mas mahirap na sitwasyon kung saan lahat ng impormasyon ay umiikot lang sa iisang tao. At ang botante ay wala na magiging alternatibo, walang ibang pagpipilian. Ito rin, kailangan nating pagtrabahuan at may kailangang gawin tungkol dito. Sa ngayon, wala pang malinaw na solusyon. Pero ang usapin ng eleksyon, sa tingin ko, ay binanggit ni Mikhail Fedorov para ipakita ang ibang paksa. Matindi ang naging kritisismo ni Fedorov sa internal na administratibong gawain na nagbabala na ang pagiging tapat sa politika, lalo na sa mismong presidente, ay nagiging mas mahalaga kaysa sa profesional na kakayahan. Heto ang kanyang sinabi. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito ang mga tao sa isang estado kung saan hindi nila maintindihan kung bakit ginagawa ang ilang mga desisyon, bakit ang ilang reforma ay umuusad habang ang iba naman ay hinaharangan. Bakit ang mga desisyong kailangan ngayon sa prente ay buwan-buwan lang umiikot sa mga opisina? Lalo itong nagiging delikado kapag ang lipunan ay nakakaramdam na ang pangunahing batayan sa pagtatalaga ng tao ay hindi ang kanyang profesionalismo, hindi ang resulta at hindi ang kakayahang baguhin ang bansa kundi ang personal na katapatan sa sistema. Hindi pwedeng gumana ang isang makabagong estado ng ganito. Lalo na hindi pwedeng gumana ng ganito ang isang bansang nakikipaglaban para sa sariling pag-iral. At ito ang mas mahalaga, tumigil na si Zelensky sa pagpapaliwanag sa lipunan ng lohika ng kanyang mga desisyon. Wala na talagang paliwanag. May nakakaintindi ba kung bakit tuluyang tinanggal ni Zelensky ang buong gabinete ng mga ministro sa Ukraine? Bakit at para saan nga ba? May nakakaalala ba kung kailan huling nagbigay ng panayam si Vladimir Zelensky sa mga mamamahayag na Ukrainyano mismo? May panayam siya kasama ang isang banyagang mamamahayag pero ang mga mamamahayag na Ukrainyano ay kailangang makontento na lang na makapagtanong kay Zelensky. Sa kung anong press conference sa ibang bansa, kapag lumilipad si Zelensky halimbawa papuntang Europa at doon siya lumalabas sa isang press conference kasama ang iba, doon lang sila pwedeng magtanong, wala nang iba pa. Pero mahalaga ring tandaan na si Mikhail Fedorov ay nasa sistemang ito ng 7 taon. At habang hawak niya ang posisyon bilang ministro, una bilang ministro ng digital na transformasyon, tapos naging ministro ng depensa, hindi niya gustong makita ang lahat ng ito. Pero nang siya ay tinanggal sa sistema, bigla niyang naisip na ikwento kung ano ang hindi tama sa sistemang ito. Hindi rin ito patas na posisyon.
Pero hindi nito tinatanggal ang tanong kung bakit tumigil ang sistema sa pakikipag-usap sa mga tao. May mga hiwalay pang tanong kay Fyodorov. Kung alam mo ang tungkol sa korupsyon na pag-uusapan pa natin mamaya, bakit hindi mo binabanggit ang mga pangalan? Malinaw na wala ka ng lugar sa team ni Zelensky. Hindi papayagan. Oo. Kung titingnan mo ng buo ang pahayag ni Fyodorov, makikita mo na sa ilang bahagi ay lumalabas ang mga larawan ni na Yermak at Arakhamia. Parang pahiwatig ito na ang mga taong ito ay may kaugnayan sa korupsyon. At si Arakhamia ay konektado rin dahil tumutulong siya kay Zelensky sa pagtalaga o pagtanggal ng iba't ibang tao. Pero bakit hindi ito sabihin ng direkta? Bukod pa rito, iginiit ni Fyodorov na ang korupsyon sa panahon ng digmaan ay direktang nagpapahina sa pambansang depensa. Inaalis nito ang mahahalagang pondo na dapat sana ay para sa pagbili ng mga bala, drone at suportang medikal. Narito ang kasunod na sipi. Ang kapangyarihan ay dapat mga hulugan ng pananagutan. Pahayag ni Fyodorov habang inilalarawan ang eleksyon bilang pinakamahalagang kasangkapan sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko at pananagutan ng pamahalaan sa harap ng mga banta sa pag-iral. Ngunit muli kang binibigyang diin. Ang kalumpati ni Fyodorov ay sumabay sa pagnomina ni Pangulong Zelensky ng pansamantalang kalihim ng depensa na si Yevgeny Khmara para sa kumpirmasyon ng parlamento. Si Yevgeny Khmara ay ganap ng kalihim ng depensa. Ipinapakita nito na siguradong wala ng puwang si Fyodorov sa koponan ni Zelensky. Ngunit, habang umaasa pa si Fyodorov na maari pa siyang manatili sa koponan ni Zelensky, hindi siya gumagawa ng ganung mga pahayag. Sigurado akong matagal nang inihanda ang pahayag na ito ni Fyodorov. At umaasa ako na natapos na ang ilang mga video na makikita natin sa lalong madaling panahon. At ito'y nakahanda na, hinihintay lang ang tamang pagkakataon dahil iniisip ni Fyodorov na, sige, kung sakaling si Zelensky, kung sakaling kapag bumalik na ang Verkhovna Rada mula sa bakasyon, magpapasa siya ng nominasyon para sa akin si Mikhail Fyodorov. Mananatili na lang sa isang kahon ang mga video na yon, parang kung hindi niya ipapasa, tapos na, all in na tayo. Ano ang ibig sabihin nito sa mga bandido? Panurin ninyo mismo ang buong pahayag ni Mikhail Fyodorov dahil mas marami pa yon kaysa sa kaya kong sabihin. Malinaw, makikita nyo rin doon ang sarili nyong mga sandali. At sagutin mo sa sarili mo ang tanong, ano nga ba ang mensahe at higit sa lahat, bakit ito sinubukang ipahayag ni Mikhail Fyodorov? Ako mismo sa puntong ito ay may isang tanong lang para kay Fyodorov. Naiintindihan ko na papasok siya sa politika, malinaw na yon. Ang tanong ay baka hindi siya magtagal sa politika dahil kung walang eleksyon pa ng ilang taon, siguradong makakahanap lang ng bagong bayani ang mga Ukrainian at si Fyodorov ay basta na lang mawawala sa limot. Pero may tanong ako sa kanya, bakit hindi kailanman iniulat ng dating ministro ng depensa, hindi sa atin o sa publiko, kundi sa mga autoridad na nagpapatupad ng batas ang mga ebidensya ng korupsyon sa loob ng sistema na binanggit niya sa kanyang pahayag. Malinaw na alam ni Fyodorov ang tungkol dito dahil nasa loob siya ng sistema sa loob ng 7 taon. Dito ko natatapusin. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat niyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. At lalo itong delikado kapag nagkakaroon ng pakiramdam ang lipunan na ang pangunahing batayan sa pagtatalaga ng isang tao ay hindi ang kanyang profesionalismo, hindi ang resulta, at hindi ang kakayahang baguhin ng bansa, kundi ang kanyang personal na katapatan sa sistema. Hindi pwedeng gumana ang isang makabagong estado sa ganitong paraan. Lalo na hindi pwedeng gumana ang isang bansa na nakikipagdigma para sa sariling pag-iral.